Move na kami. Ala, stay tayo dyan. Ano to? Pumamalasin nga naman. Yo, what's up guys? Another day, another ride na naman tayo ngayon. Sa bali ngayon ay ibang ride ang gagawin natin, dahil malayo-layo ang aming tatakbuhin. Bali ang pupuntahan namin ngayon is Sagada. Pinapaypay lang namin tong Nichols guys, tapos dire-diretso na to hanggang Osmeña Highway, tapos rekta na kami ng norte. By the way guys, yung mga usual natin kasama sa long ride, pag nagra-ride tayo, hindi natin sila kasama today kasi meron sila mga prior commitment. So bali ang kasama ko lang sa ride is si Alvin, tapos kasama niya si EJ, yung nag-iisang anak nila, tapos yung ate ko as usual sa mga long ride. So, dalawa lang kaming available, wala na ding pagkakataon para hintayin pa namin yung iba kasi today is May 1 guys. Sa mga susunod na araw tag-ulan na, so mahirap na mag-norte, kaya tinuloy na namin kahit dalawa lang kami. So yun guys, hopefully maging ligtas ang aming pagbiyahe today. And ang take off namin is 10:30 PM kasi malayo-layo nga siya, hindi siya tulad ng Baguio. Dahil simula Baguio hanggang Sagada parang another 6 hours pa or 7 hours pa yung tatakbuhin, kaya inagahan talaga namin yung alis. Alright, mamaya na lang ulit. So yun guys, update lang. So bali nandito na kami ngayon sa may San Jose, Nueva Ecija. So galing kaming Llanera, Nueva Ecija, doon kami dumaan. Napakaganda ng daan doon guys kahit gabi, kasi kompleto yung mga street light nila, tsaka malawak. Ang problema nga lang, napakalayo ng gas station simula doon sa pinakabungad bago mag Llanera hanggang dito sa may San Jose. Dito na kami nakakita. So ayan, kakanan na kami, tapos pa Nueva Vizcaya na yung pinaka tutumbukin namin, tapos dadang kami ng Santa Fe, then ayun na, packet na yun ng Ifugao. Okay, so dito na tayo mag video. Hopefully hindi malobat agad tong GoPro natin kasi umaga na, inabutan na kami ng umaga rito. Pinakauna pala sa itinerary namin guys ng pagpunta namin dito is yung Banawe Rice Terraces. Yung dating nakikita lang namin sa libro, ngayon mapupuntahan na namin. Hopefully maging smooth yung paligid, hindi siya mahamog or maulan, kasi parang nabalitaan ko sa news dito nga daw nag-uulan. Anyway, focus na lang muna kami sa daan ngayon kasi ang mga kasabay namin dito paakyat is truck. So yun guys, bali kakatapos lang namin mag breakfast dito sa may Balete Pass Grill and Restaurant dito sa Dalton Pass. So nandito na kami ngayon guys sa Santa Fe, unang bayan ng Nueva Vizcaya. So from here sa Dalton Pass, pababa na kami, pababa na yung daan. So rekta na to hanggang Banawe. So upon check-in dun sa Google Map guys, parang 200 km pa yung tatakbuhin namin. More than 5 hours pa, 5 hours and 30 minutes pa. Depende pa yun guys doon sa mga madadaanan namin syempre. Kasi kapag maraming zigzag o kaya masyadong matarik, babagal kami ng kaunti. So expected namin mga 7 hours pa na biyahe to. 9:26 AM guys, nagpahinga lang muna kami saglit. Nagtry akong umidlip kahit 1 hour, kaso hindi ako sanay ng may mga ingay-ingay sa paligid, kasi doon kami sa bus stop huminto. Ang ginawa ko na lang, ginamit ko na yung cheat mode ko, uminom ako ng energy drink. So kapag nainom kasi ako noon, lalo na kapag nagra-rides kami, yun, hindi na ako dinadapuan ng antok.
Ang plano ko sana magkape, kaso sa init ngayon, kita nyo naman tirik yung araw, mas pinili ko na lang yung malamig na energy drink. Hopefully dire-diretso na to. Parang almost 4 hours na lang ang babiyahin namin para makarating kami doon sa destination namin. Bayumbong. Welcome to Bayumbong. Minutes na lang, 10 hours na kami nabiyahe. Ay, 12 hours na kami nabiyahe. Pero kasama na pahinga doon. Siyempre. Tuloy pa rin ang biyahe. Time check 11:07 AM. So, tirik pa rin ang araw. Medyo inaantok-antok kanina kahit nakainom na ng energy drink, pero ngayon nabuhayan na ulit. Oo, lagpas 12 hours na kamo. Mga bago mag 11 tayo umalis eh. 11:07 na. Pero okay lang, ganun talaga. Ibang trip eh. Basta hawak mo ang beat, huwag kang bibitaw. Huwag mong bibitaw. Bali ngayon guys, nandito na kami sa unang bayan dito sa probinsya ng Ifugao. Akala namin, una namin madadaanan is yung Banawe. Medyo malayo-layo pa pala. Yan ang gusto ko sa Baguio. Este dito sa Mountain Province. Yung mga ganyang bundok. Tapos guys, bago pala kami nakapasok dito sa Ifugao, nadaanan namin yung Patinok at saka pa Baguio. Yun yung target namin dapat nung nagbagyo kami last time. Kaso hindi natuloy dahil sa bagyo dun sa Buguias. Actually hindi naman siya bagyo, pero maulan at saka marami ng guho dun sa paligid, maliliit na guho, kaya hindi na namin itinuloy. Ayun oh, welcome to Banawe. Gedli muna kami at magpipicture kami rito. Syempre mandatory yan, matik yan. Woohoo! Touchdown 12:09 kami nakarating dito. Okay, baba muna. Picture muna kami dito guys. Okay, tapos na kami magpicture guys. So move na kami. Pero hintuan namin yung Banawe Rice Terraces. Kahit tirik na yung araw, hintuan pa rin namin yung guys, kasi minsan lang kami mapadpad dito. Baka hindi na nga ito maulit, or kung maulit man to, siguro kung pupunta kami ng Buskalan kay Apo Wangod, tapos kasama namin yung tropa or ibang grupo, pwede din. Ayos, mission accomplished. First itinerary namin is itong Banawe Arc. Next is yung Banawe Rice Terraces. Then dun sa Sagada, bali ang target lang namin dun, kung makakapasyal mas maganda, pero kung hindi naman okay lang din, at least napuntahan namin siya. Siguro magpipicture na lang kami somewhere na merong sign ng Sagada. Then siguro mag-uubos na lang kami ng oras kapag nandun na kami sa may Baguio. Doon na kami mamamasyal-masyal. Nadadaanan siya. Ayan guys, oh. Di ba? Ganun pala 'yun. Okay din. Terraceville. Kahit di na pala kami maghanap ng spot, nadadaanan naman pala. Pero for sure, kung babaybayin pa namin to, may mga makikita pa kami dyan. Ayan na guys, ito na yung buong Banawe Rice Terraces. Ito yung spot na nakita namin. Actually maraming spot dito banda eh, pero okay na dito. Picture lang ulit kami saglit. Susunod, doon na kami sa pinaka inn na nirenta namin.
So yun, katatapos lang namin mag photoshoot guys dun sa spot kung saan namin makikita yung Banawe Rice Terraces ng malapitan. Actually meron siyang downstairs pababa, tapos meron dun I Love Banawe Rice Terraces, kaso hindi na namin binaba dahil pagod na kami, tsaka ang daming baitang ng hagdan. Kaya okay na kami, goods na kami dun sa nakuha naming initial na photo. Yun oh, gantong biyahe lang guys, gantong biyahe lang ang hinahanap namin last time. Ang lamig na. Uy, what's this? Ah, nabutas. Nakakatakot habang tumatagal ah. Oo, tsaka ang daming guho dito sa kanan na side. Pero malakas tayo kay Lord, hindi niya tayo papabayaan. Uwi tayo ligtas. Alright guys, so bali kakatapos lang namin mag lunch. Actually late lunch na nga yun kasi 2:55 na. So from here, tingnan natin kung ilang kilometer. 44 kilometer na lang, 1 hour and 37 minutes na lang yung tatakbuhin namin. Kahit yung mismong mga tao doon sa mismong pinagkainan namin, so ipapakita ko na lang dyan. So doon na kasi kami inabot ng gutom guys, hindi na namin kaya, parang nahihilo na ako dahil siguro sa gutom yon and pagod. Kasi yung mga available na lang nila na putahe doon is it's either chicken or yung tortang talong. Yun nga lang guys, pag dito kayo kumain sa taas, medyo mahal nga ang pagkain dito. Tulad nung fried chicken na kinain namin, 150 na yon kasama yung rice. Tapos yung tortang talong is 100. Pero reasonable naman yon guys, kasi namamasahe sila pababa pa dun sa pinakababa ng Banawe para lang bumili ng mga lulutuin dito sa taas. Ang pagkakasabi pa nga nila, parang 500 ata pababa, tapos 100 pataas. Yun yung binabayad nila kapag bumababa sila doon, para lang bumili ng mga lulutuin dito sa taas. Okay sana dito na tumakbo ng bahagyang bilis lang, kaso nakakatakot guys, kasi yung ibang kantuhan, kung hindi mababa yung mga bakod, minsan wala. Pero kung nature talagang hanap nyo guys, ito na yun. Ito na yung dinadayo namin dito. Grabe no, 44 kilometers pa ang tatakbuhin namin. Yan, medyo static na dun sa kasama ko kay Alvin, kasi medyo malayo na siya sa akin, kasi parehas kami nag-iingat dito sa kalsada. Ayun siya, or naharangan kami ng bundok, kaya ganun nagkakaroon ng static. Grabe, ganda rito. 10:30 kami umalis. Ang huling tulog ko is nung nakarang araw pa, parang Wednesday pa ng gabi. Pero okay naman, sulit naman. Hopefully pagdating namin doon sa tutuluyan namin, makatulog na rin agad ako, makapagpahinga, para may lakas kami bukas pauwi naman. Dito pa rin ang daan namin. Nakita mo yung bin no? Yung daan no? Babeng, huwag kang lalagpas JC, tapos ka nyan.
Tayo na at magsagada. Grabe guys, oh. Meron kami nadaanan doon na isang buong kalsada siya, puro guho, puro yan, ganyan, ganito, rough road. Ala, tayo dyan. Ano to? Oh no! Naku Bin, dahan-dahan ka. Speaking guys, no, nakikita nyo ba tong kanan guys? Mga rice yan. So ito na yung parang rice terraces nila rito. Ayan, mga palay yan nasa kanan, tapos puro tubig. Ayan, ayan mga yan, nagtatanim na sila ng palay. Ayan, nakikita nyo sa kaliwa. Ayan, oh. So bali yun guys, kung nakita nyo kanina yung mga guho na nadaanan namin, tsaka yung meron pa nga yung may malaking bato, hindi ko na lang nakuhaan kasi nga naglolo ko tong GoPro ko. I found out na lobat na pala siya, kaya pala siya tumutunog na. Nung nakita nga ng ate ko, sabi niya tomorrow daw, wag na daw kami dun dumaan. Pero titignan namin kung ano yung daan na pwede kaming pumunta ng Tinok. I think meron naman daan dito na ang baba is pa Bugias, so doon na lang kami dadaan siguro kapag meron yan daan. As of now, umaambon na, so malapit na kami, wala nang 1 hour. Kaso aabutan pa ata kami ng ambon. Bin, ito na ata yung bin, yung matatarik. Hindi pa to. So yun, inabutan na kami ng ambon guys. Inuulan na kami. Uulanin pa lang pala. Pero siguro maghanap lang muna kami ng sisilungan, tapos magsusot na kami ng kapote. Malas naman, di pa kami pinaabot dun sa pupuntahan namin, oh. Ayun na ata Bin, oh. Ano yan? Yan na ata yung Sagada Bin, eh. Tingnan mo Bin, oh, merong Honda dito. Kita mo? Ang lupit, ah. Parang another ano siya, no? Parang another city siya sa dito sa province, no? Buntok pa lang to. Buntok nga, nakita mo sa Honda, hindi ko napansin. Parang city, no? Daming ano, kabahayan. Alright, update lang ulit guys. 3:57 PM, nandito na kami sa may Bontoc province. So ang Sagada is pakaliwa, kahit saan, pero dito kami sa kaliwa kami dadaan. Pero bago yan, maghahanap muna kami ng sisilungan at magkakapote. At mukhang hindi biro ang ulan na paparating. Bali yun guys, ngayon nakapag kapote na kami, tapos naka gloves na rin ako na waterproof. Then nakikita nyo naman yung bundok na yan, yan yung aakyatin namin. Hindi kami pwede maghintay dun sa Bontoc habang umuulan kasi lumalalim yung gabi, so mahirapan na kami umakyat dun sa pinakataas. Nagkataon pa na yung kasama ko nawala na yung intercom niya, nalobat na siguro. Naku, lakas ng ulan guys. Pumamalasin nga naman. Nasa 2.5 kilometer na lang yung tinatakbo natin ngayon. So hindi ko alam kung nakikita nyo yung nire-record natin ngayon, kasi ayokong punasan yung pinaka lens kapag nababasa siya ng ulan, lalo na kapag hindi basahan yung gamit ko kasi baka magasgas yung lens. Pero back to the topic guys, ayun, nakalagpas naman kami kahit sobrang lakas ng ulan guys. Hindi ko lang siya ni-record kanina. So far nagtagumpay naman kami. Sobrang lakas ng ulan kanina guys, talagang nakakatakot na, kaya ang ginawa ko puro dasal na lang talaga. And hopefully nare-record tong sinasabi ko ngayon, kasi trinay ko lang mag-record kasi nawala na yung ulan. Parang katamtamang ambon na lang to.
So ito talagang pinagdadasal ko kanina pa na sana huminto na guys, kasi alam nyo naman nasa kabundukan kami, hindi namin alam yung mga maaaring mangyari. Bali ngayon malapit na kami guys, nakaligtas na kami sa maaaring kapahamakan, pero hindi pa rin ako nagpapaka-sure hanggat hindi pa kami nakakarating dun sa inn. Kanina dun pa lang sa baba nagdududa na ako guys, kasi sobrang lakas talaga ng ulan, grabe. Akala ko nga tatabi si Alvin, kasi syempre kasama niya si EJ. So sabi niya magtuloy daw kami. So ayun, tinuloy pa rin namin. And thank you Lord, sa wakas nakarating kami rito. Nalagpasan namin yung mga matatarik na kalsada na kinakatakutan ko. Whew. Thank you Lord. Ayan, kita nyo yung tarik niyan guys, 1.1 kilometer pa. Si Alvin, ayun, kung nakikita nyo dun sa side mirror ko, nandun siya, nakasunod pa rin siya sa akin. And kinakabahan nga ako kanina kasi mas mabigat yung backride niya si EJ. Buti na lang dun sa mga matatarik na lugar nalalagpasan niya, at saka walang nangyayari sa amin na kapahamakan. Grabe, okay din sa akin yung Pirelli guys. Ang gulong ko nga pala is Pirelli Scorpion. Never ako netong idinulas, except syempre dun sa pinakauna kong video, nadulas ako dun. Pero I think bago-bago pa lang yun. Kaya I don't know kung natural lang talaga yung pagkadulas na yun. Parang basta, hindi ko masabi. Pero ngayon, kahit dun sa rough road guys, kayang-kaya. Tapos kahit dito sa mga matatarik na kalsada habang umuulan, kahit basa yung kalsada, never akong dumulas. Very good, super thumbs up sa akin guys yung bago kong gulong ngayon na Pirelli Scorpion. Tsaka napaka reliable talaga guys ng ADB. Isipin nyo, simula 10 PM bumabiyahe na kami, humihinto man kami 30 minutes o 1 hour lang. Siguro mga nakalimang hinto lang kami, kasama na yung kain, kasama na yung breakfast at saka lunch. Pero ngayon alive and kicking pa rin. Very good. So ayan, 310 meter na lang. Hopefully nandyan na nga yung hinahanap naming inn na pag-i-stayan namin. Thank you Lord, thank you Lord. Salamat po. Okay guys, sana hindi tayo biguin na itong beeline. Merong isang kalsada kami pinasukan dito na hindi namin alam kung ano bang meron dito. Pero dito tinuturo guys 550 meters na lang. Baka nandun, ayun sa baba. Nako po. Wait. Parahan. Tangina, hindi ko na makikita. Nililinis ko kasi yung anti-fog ko guys, tinatanggal ko siya sa mismong visor. Tapos hindi ko na siya maibalik, hindi ko na siya mailapat. Grabe naman yung inn nila dito, looban. I think dito na yun. Ako po, paano kami kakain dito? Pucha, sobrang lubak pa guys. Unstoppable, di ko mapigil. Ano yun? Teka lang, ito ba talaga? Ayun, mayroon pang daan. Ayos din sa location nila. Liblib na liblib ah. Oh, baka dito pa ako madulas. Ingatan ko na. Wait lang. Sige. Tagos tayo dito. Oh. So yun, dito na tayo tinuturo ng mapa guys. Sige, baba natin. So, check ko na lang dito kung nasaan yung Igorot Inn. So
So yun guys, dito na kami sa Balay Igorot Inn. Dito pala, nasa pinakaloob. Ayan yung mga tutuluyan namin dito. Dalawang planting yun? Kasama mo eh. Ayun po. Pasok din. Akala namin etong nasa unahan. Sige po. Ayun. Sila sumalubong sa atin guys. So ito na guys. Dito na kami ngayon sa Balay Igorot Inn. Sa wakas nakarating na kami. Buti na lang ligtas kami nakarating dito. Thank you Lord, God bless. Salamat po. So yun guys, prepare lang kami para pumasok na kami rito. At saka dun sa tutuluyan namin. Kasi basang basa na rin kami. And as per ate, umuulan daw dito paghapon. Uwian na. Guys, tignan nyo yung view after mawala na yung fog kaninang umaga. Alright guys, tatakbo na ang grupo. Palis na kami dito ngayon sa may inn dito kung saan kami nag-rent. So ang next target naman namin, bababa muna kami sa town proper ng Sagada. Pupunta muna kami doon, pipicture lang, then magtitinok na kami. And yun naman guys is for the second part nitong vlog natin. Tayo, salamat! Thank you po. Salamat tayo. Thank you po. Uy, madulas oh. Buti na lang pinauna ko na doon sa taas si ate. Okay, nakatulog tayo ng kahit papano. Yan na naman. Wait lang te. Pinahulog? Okay guys, bali see you in part 2. Dito ko na i-end yung video. Tapos if ever naging interesting sa inyo yung video na to guys, pa-like and share and subscribe na lang din. And kung meron kayong mga katanungan, comment and post nyo lang sa i-upload kong video para dito. Okay, paalam na muna.